Kung napanood niyo po yung impeachment trial kanina kung saan ang nakasalang ay si Gina Acosta, maaawa po kayo kay Ginang Acosta. Ako, awang-awa ko sa kanya eh. Ipit na po si Ginang Acosta. Pero sa mga pahayag niya kanina, parang handang-handa siyang ialay ang kanyang buhay kapalit ng kalayaan ni Sara Duterte. Kahit na siya ang madiin, kahit na siya ang makulong, maipagtanggol niya lang ang kanyang amo. Pero nanggagaling din naman mismo kay Gina Acosta, yung ikalalaglag ni Sara Duterte. So bibigyan ko lang po ng sarili kong opinion at reaksyon ito mga nabasa kong post. Sabi dito sa una nating nabasa, Gina Acosta says she does not know why she was hired by Sara Duterte. Diyan pa lang makikita nyo na. Hindi daw niya alam kung bakit siya ang inilagay ni Sara Duterte sa pwestong SDO. Pero kung narinig nyo yung mga sinabi ni Acosta way back sa Davao, yan na po ang posisyon na ibinigay sa kanya ni Sara Duterte. So bakit ba nasabi ni Gina Acosta na hindi niya alam kung bakit siya ang hinire ni Sara Duterte? Nung tinanong si Ginang Acosta kung ano ang natapos niya, nakapagtapos naman daw si Acosta ng isang kurso although hindi siya nag-licensure exam. At sinabi pa niya na wala siyang alam sa confidential operations. So para sa akin, that is exactly the point kung bakit siya hinire ni Sara Duterte para maging Special Disbursement Officer. Dahil wala siyang alam, kaya madali siyang utuin at madali siyang mapasunod. Kaya nakita nyo, lahat ng sinasabi at inuutos ni Sara Duterte ay ginagawa ni Gina Acosta blindly. So pwedeng alam niya na masama or hindi masama yung pinagagawa sa kanya, pero dahil sa blind loyalty, gagawin niya. Dahil yun ang dahilan kung bakit siya inilagay ni Sara Duterte sa posisyon na yan. Para wag siyang magtanong. Ang trabaho niya ay gawin kung ano ang inuutos ni Sara Duterte. Nung tinignan kasi ni Atty. Ligutan ang educational background ni Gina Acosta, ang tanong niya, I am just curious, ma'am. Ano po yung natapos niyo, ma'am? Ano yung college degree niyo? Ang sagot ni Acosta, Customs Administration, Your Honor. Sabi ni Acosta, nagtapos siya ng kanyang degree sa isang school sa Davao pero hindi siya nakapag-take ng licensure exam. So sabi ni Ligutan, since wala kayong alam, yun yung pinapakita nyo sa buong mundo na wala kayong alam, bakit ka naging SDO kung alam mo? Na parang hindi naintindihan ni Gina Acosta yung katanungan. Alam nyo, diyan ako takang-taka rito kay Acosta kanina. Nakita nyo the way na magsalita siya? Ayoko namang sabihin na bobo siya o wala siyang alam. Dahil sabi niya, may utak naman daw siya. At nakapagtapos naman siya ng pag-aaral. So kung sinasabi niya na hindi niya maintindihan yung ibang tanong sa kanya dahil ito ay English, Tagalog, or medyo mahirap intindihin, siguro naman sila ni Sara Duterte nagkakaintindihan dahil iisa ang salita nila. Pero bakit sunod lang siya ng sunod? Walang question. So talagang blind loyalty. Yan tanong pa sa kanya ni Presiding Officer Chis Escudero, kung wala kayong training sa confidential activities, bakit po kayo ang napili bilang SDO para panghawakan ang confidential funds? Hindi lamang ng OVP, pati ng sa Davao. Ang sagot ni Acosta, hindi ko alam, Your Honor. Bakit ako po ang kinuha ng Vice Presidente as SDO? Totoo ba yung sagot ni Acosta? Hindi niya alam o nagtatanga-tangahan siya? O gusto niyang ipakita sa taong bayan na simpleton siya, na talagang wala siyang alam, which is imposible. Kung ikaw ay pinagkatiwalaan pa ni Sara Duterte mula nung kayo ay nasa Davao, alam nga namang wala man lang sinasabi sa kanya si Sara Duterte mula noon hanggang ngayon kung bakit ikaw ang nilagay niya sa posisyon na yan. Or talagang sadya na siya ang inilagay. Dahil nga sabi ko sa inyo kanina, dahil alam ni Sara Duterte na kayang-kaya niyang paikutin si Gina Acosta sa kanyang mga palad. So kung nung last week, nung tila nilaglag ni Gina Acosta si Sara Duterte, ngayon medyo ingat, parang na-brief na siya.
Pero sinasabi pa rin ni Gina Acosta na lahat ng kanyang galaw ay may kautusan ni Sara Duterte. Kasi mantakin ninyo, hindi na maalala ni Gina Acosta nung tinanong ni Atty. Liguta sa kanya na for 2021, hindi mo rin maalala na yung na-allocate na amount as confidential funds sa Davao City is 460 million. Ang sagot ni Acosta, hindi ko na maalala, Your Honor. Dugay na. Tagal na rin naman kasi. Tapos may edad na rin po ako, Your Honor. Ang sabi ni Ligutan, all in all, from 2019 to 2022, a simple math will tell us 1.840 billion pesos, almost 2 billion confidential funds ang ibinigay sa Davao City. Hindi nyo rin maalala yung total na yon? Hindi ko po maalala, Your Honor, ang sagot ni Gina Acosta. So that is precisely why siya ang kinuha ni Sara Duterte. Dahil kung nag-uulyanin na itong si Acosta or nagdadrama lang siya, halata naman na pinagtatakpan niya si Sara Duterte. Hindi pa rin naman nabago ang statement ni Gina Acosta na ang nag-utos sa kanya na i-encash yung 125 million ay si Sara Duterte. Dahil ayon dito sa Philippine Star, Gina Acosta mentioned Vice President Sara Duterte when Senate President Win Gatchalian asked her who instructed her to go to the land bank and encash the 125 million in confidential funds. Ang tanong sa kanya ni Gatchalian, sino ang nag-utos sa inyo na pumunta sa land bank, i-encash yung 125 million? Ang sagot po ni Acosta, si VP po, Your Honor, para makabigay ko po, ma-release ko po ang pera na yan sa security officer. So, si VP Sara ang nag-instruct sa inyo na pumunta sa land bank. Ang pagkaklaro ni Gatchalian, ang sagot niya, ang sabi po niya sa akin, Your Honor, pag ma-encash ko ang pera, Your Honor, i-release ko po sa security officer. Tanong ni Senate President, siya rin ba ang nag-utos sa inyo na pumunta sa land bank? So, imbis na sagutin ng yes or no, pinaikot-ikot pa ni Acosta at ang sabi niya, basta, paano ko po maibigay ang pera, Your Honor, kung hindi ako magpunta sa land bank, Your Honor? Paano ko po ibigay ang cash sa security officer na sinabi ni Ma'am VP na pag ma-encash ko, ibigay ko sa kanya? Kung hindi po ako magpunta sa bangko para ma-encash ang cheque po. See? So kahit na anong paligoy-ligoy pa ni Gina Acosta, it all points to one, na si Sara Duterte ang nag-utos sa kanya para pumunta ng land bank para i-encash yung 125 million at ibigay kay Colonel Lachica. Yan po ang maliwanag. Tapos nagtataka ako, sa mga DDS trolls may mababasa ka, hanggang ngayon daw na ika-17 araw ng impeachment trial, wala pa daw nakikitang ebidensya laban kay Sara Duterte. Wala po tayong magagawa. Bulag po talaga ang mga DDS. So bahala sila sa buhay nila. Dahil maliban sa kanilang mga DDS, alam na ng buong Pilipinas at ng buong mundo. At ako po ay nakikiisa sa kanila sa pagsasabing guilty si Sara Duterte beyond reasonable doubt. Pero siyempre, to the rescue si Amy Marcos. Hindi mawawala si Amy Marcos kapag ganitong usapan. Kailangan niyang maipagtanggol si Sara Duterte. Kailangan niyang idiin si Gina Acosta. Kung maaalala nyo, nung nakaraang session ng trial, gustong ipagpilitan ni Amy Marcos na dahil si Acosta ang SDO, siya lang ang accountable officer at hindi si Sara Duterte dahil hindi naman daw payee si Sara Duterte. Pero nung nagsalita si Gina Acosta at itinuro niya si Sara Duterte bilang nag-utos sa kanya, bumanat na naman si Amy Marcos. Dahil sinabi nga nitong si Gina Acosta, siya ang nagpunta sa land bank sa utos ni Sara Duterte para i-encash yung 125 million sa utos pa rin ni Sara Duterte at ibigay ang pera kay Colonel Lachica sa utos pa rin ni Sara Duterte. Ito ngayon ang banat ni Amy Marcos. May pagkakataon ba na hinawakan yung pera ni VP Sara? Yan ang tanong ni Senator Judge Amy Marcos. Kung nakita ba o nahawakan man lang ni VP Sara yung confidential funds. Tanong niya, mula nung kinuha nyo yung pera sa bangko
at tinurn over nyo kay Colonel Lachica, may pagkakataon ba na hinawakan yung pera ni VP Sara? Ang sagot ni Acosta, wala ma'am. Susog ni Amy. Masasabi mo ba kung nakita man lang kahit 1 sentimo ng pera ni VP? Sagot ni Acosta, wala ma'am. Pwede mo bang sabihin o alam kung kinuha, inangkin, inagaw ni VP kahit 1 sentimo nitong confidential funds na to? Ang sagot ni Gina Acosta, hindi ko nakita ma'am. At makikita nyo yung smile of victory sa mukha ni Amy Marcos. Pero wag mo kaming gaguhin, Amy Marcos. Sinadya yan ni Sara Duterte na iutos dito kay SDO Gina Acosta na siya ang mag-withdraw ng pera, siya ang magbigay kay Lachica para ipakita na wala siyang tinanggap na pera. Pero after kaya, nung makuha ni Lachica yung pera, saan kaya napunta ito? Sigurado, yan ay malalaman natin in the course of the impeachment trial. So, Amy Marcos, nice try. Alam namin na gusto mo lang ipagtanggol si Sara Duterte. Pero, galing na mismo kay Gina Acosta na siya ang nag-utos o si VP Sara ang nag-utos sa kanya. So, hindi kikilos yung SDO kahit na sabihin ni Gina Acosta na siya yung accountable officer dahil may mas mataas sa kanya. At sinabi naman ni Gina Acosta na si Sara Duterte ang nag-utos sa kanya. Ibang usapan na kung ang sinabi ni Gina Acosta ay kumilos po ako ng sarili ko. Ako po ang nagdesisyon na mag-withdraw sa land bank ng 125 million. Ako po ang nagdesisyon na ibigay kay Colonel Lachica ang pera. Ako lang po ang dapat makulong, hindi po si Sara Duterte. Pero sorry ka, Amy Marcos, kahit na gusto ba mang gaguhin lahat ng Pilipino, okay na lang, yung mga kapwa mo DDS ang gaguhin mo, but not the rest of the Filipino people. Hindi kami ganun katanga at bobo kung yun ang gusto mong palabasin, Amy Marcos. Pero kung papansinin ninyo, kung sa ibang mga nagtanong kay Gina Acosta, ay parang hirap na hirap siyang intindihan at nilalagyan pa niya ng mga Visayan words. Dito naman sa tanong ni Amy Marcos, ay diretso naman siya nakakapag-Tagalog. So kahit na tawagin stupido itong si Gina Acosta, eh baliwala sa kanya. Ang importante maipagtanggol niya si Sara Duterte. Kaya lang, in the course of the interrogation, hindi mo na alam eh. Pinagtatanggol ba niya, pinagtatakpan ba niya si Sara Duterte o inilalaglag niya? Dahil sabi sa kanya ni Senator Judge Rafi Tulfo, you are stupid in the blind name of loyalty. O, kayo ba naintindihan nyo yung sinabi ni Senator Rafi Tulfo na ikaw, nagiging stupido ka sa ngalan ng pagiging bulag sa loyalty? Aba, ang tanong ni Gina Acosta, ano po yun? English naman yun, hindi naman Tagalog yun eh. You are stupid in the blind name of loyalty. Yung bulag ka na. Wala ka nang nakikitang mali dahil lang sa iyong pagiging loyal sa taong yun. Tapos magtatanong ka, ano po yun? So, tinagalog ni Tulfo, sabi niya, naging stupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang. Do you agree? Ang sagot ni Gina Acosta, dili ko maintindihan, Your Honor. I'm sorry. Naku, Gina Acosta, tigil-tigilan mo yung drama mo. Imposible hindi mo naiintindihan yung mga sinabi ni Rafi Tulfo. Marami kong kilalang mga Bisaya at karamihan sa kanila nakakapag-Tagalog, nakakaintindi ng Tagalog. Well, siguro ng mga 20 or 30 years ago, masasabi pa natin na maraming mga Cebuano or mga Bisaya na hindi makaintindi ng Tagalog, pero hindi na po ngayon. Sus, kahit na anong pagdadrama mo, alam namin na gawa-gawa mo lang yan. Being stupid in the blind name of loyalty. Pero, nung si Senator Risa Hontiveros na ang nagtanong na maaring maparusahan si Gina Acosta kung mapatunayang may irregularidad sa OVP confidential funds. Dahil tanong sa kanya ni Senator Judge Risa Hontiveros, kung mapatunayan na mali yung mga ginawa ni VP Sara, okay lang ba sa inyo na kayo ang mapaparusahan sa desisyon ng iba? Ang sagot ni Gina Acosta, kasi ako po ang accountable officer. Alam ko po, ma'am, na alam po ni Ma'am Vice President Sara Duterte ang ginagawa niya. Nasabi na lang ni Hontiveros, I hope po
alam niya ang ginagawa niya. And I hope po maging fair ang kinalabasan nitong lahat ng proseso sa inyo. Dahil kawawa talaga si Gina Acosta. Although sinabi niya na siya daw ang accountable officer, pero sinabi rin niya na alam ni Sara Duterte ang ginagawa niya. So hindi na tuloy malaman ni Gina Acosta kung paano niya ipagtatanggol o ilalaglag si Sara Duterte. Dahil malaki ang posibilidad na makulong itong si Gina Acosta. O baka naman kasi napangakuan si Gina Acosta na kung sakaling ikaw man ay makulong pagdating ng 2028 at maupo si Sara Duterte bilang presidente, absuelto ka. Borado ang iyong kasalanan at makakalaya ka. Possible, di ba? Dahil kahit na gustong palabasin ni Gina Acosta na hindi niya naiintindihan yung ibang mga tinatanong sa kanya, ayaw pong maniwala ng prosecution team at kahit nung ilang mga senador. Dahil sabi sa kanya ni Atty. Ligutan, alam niyo po ba, Miss Gina Acosta, na ikaw yung maaaring makulong kapag napatunayan sa isang criminal court yung crime, for example, ng plunder. Alam niyo yung gravity ng isang kaso for plunder? Ang sagot ni Acosta, hindi ko alam ang ibig sabihin, Your Honor. O hindi ba kawawa naman to si Gina Acosta? Hindi niya alam ang mga consequences ng kanyang ginawa. Mga ginawa na ginawa niya lang dahil sa utos ni Vice President Sara Duterte. Kawawang Gina Acosta. Siya po ang naiipit na dapat sana si Sara Duterte ang sumasagot. Kayo po, ano ang masasabi niyo? Kawawa nga ba si Gina Acosta o deserve niyang makulong dahil sa pagtatanggol kay Sara Duterte? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos, tiagmina.